Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayo galing sa ating Pinas News Insider. Ayan po, ito ang title ng kanyang balita. Malaking good news ito, Donald Trump sanib puwersa na sa Duterte? Question mark yan mga kaibigan. BBM pahiya, hindi imbitado, laglag na. Aba, anong klase ito mga kapatid? Gaano ito katotoo? Panoorin na natin ang sabay-sabay. Kung wala ka namang kasama, samahan niyo po ako. Anong meron dito? Ang balitang ito yatid sa inyo ng Fiber ni Juan mga kapatid. Nandyan dyan po sa baba ang internet na mabilis at ang mura-mura pa. Nandyan po ang contact number Fiber ni Juan. Kontakan nyo na. Baka available na po yan sa inyong lugar. I-play na po natin ito. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Ngayong diniklara na ng Amerika na si Donald Trump ang nanalo sa pagkapangulo, abay kabahan na raw ang lahat ng kumakalaban sa mga Duterte. Dahil kung ating babalikan noon at alam naman natin na close ang dalawang ito at gustong-gusto ni Donald Trump ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, asahan na raw na sa mga Duterte papanig ngayon ang bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na di umano'y baka raw bibisita ang bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump sa Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. At kung sakali man na bumisita yan kay ating VP Sara, no? Malamang bibisita rin yan kay PBBM. Pero kapag hindi yan bumisita, aba, malaking issue. Binisita si VP Sara, pero ang kabila hindi bibisitahin, aba. Baka magkaasara na naman po ang magkabilang vlogger kapag ganyan ang mangyari. Dapat pag dadalaw siya kay VP Sara, dadalaw din po siya dun sa kabila. Okay? Pag hindi, aba, malaking asara na naman yan. Okay, tuloy tayo. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Inanunsyo na si Donald Trump ang nanalo bilang Pangulo sa US. Abay, marami sa ating mga kababayan ang nakapansin sa mundo ng social media ang tila maagang paninipsip di umano ni Marcos Jr. sa bagong Pangulo ng Amerika na may ganun ba? si Donald Trump dahil tila maaga itong nagpaabot ng kanyang pagbati kay President Donald Trump. Mukha di umano itong excited at feeling close na siya namang Okay mga kapatid. Pero ako, may nabalitaan din ho ako na bumati din naman daw po ang Duterte. So baka nagkasabay lang sa iisang buwan o hindi pa nauupo. Tama ho ba? Nagsabay ba silang nagbati? Or ilang araw lang ang lumipas nagsabay silang bumati? Paano bang sabay? Ano bang Tagalog? Kakalimutan ko na mag-Tagalog Ibig kong sabihin, hindi pa umuupo si Donald Trump. Itong magkabilang panib ba, bumati na. Yan. Para naman maging patas ho tayo mga kapatid. Kasi nga, kung si PBBM lang ang bumati, aba, mukhang magiging totoo ang balitang ito. Pero pagkakaalam ko, ang Duterte, bumati na rin po ang ating mga mahal na Duterte. Tingnan ho natin mga kapatid pinagtawanan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. Matapos ang nasabing pagbati ni Marcos Jr. sa kanyang social media, abay tila hindi umano ito pinansin ni President Donald Trump. Ayon sa ilan sa ating mga kababayan, alam naman daw natin na close ang dalawa, si Donald Trump at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nalathala pa nga ito sa iba't ibang social media platforms ang pahayag na gustong-gusto ni
President Donald Trump si dating Pangulong Duterte. Tiyak nga daw na nag-aalala na ang ilang buayang mambabatas at ang mga loyalistang bulag sa katotohanan para di umano kay PBBM. Papaano na nga raw ang naratibo ng mga loyalista na ang mga Duterte ay pro-China? Itong si President Donald Trump ay kaibigan niya ang Pangulo ng China na si Xi Jinping. Ang tanong, tatawagin ba nilang pro-China ang bagong presidente ngayon ng US na si Donald? Oo nga, no? Ewan ko ba, ang pagkakaalam ko, si PBBM at si China, may picture din naman sila, di ba? Pag ganun ba, pro-China na? Question mark lang po ha. Kasi bumabase sila sa mga picture eh, no? Nagbigay naman ng pagbati ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Ayun. Rodrigo Duterte. Sasabihin ng kabila, hindi naman din pinansin si, hindi naman din pinansin si Tatay Digong Makakabi nyo, hindi pinansin si PBBM, ba't hindi rin pinansin si Duterte? Tignan natin Si Presidential Donald Trump, ayon pa sa kanyang pahayag, Excellency, I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. I look forward to the success of your administration and to our shared aspiration for greater peace and prosperity for our countries and people. Please accept the assurance of the highest consideration. Wow. Unquote. Pag-usapan natin ngayon ang inauguration ni US President-elect Donald Trump Ito, shoutout po kay Sir General. sa January 20, on January 20 sa Washington DC. Hindi po naimbitahan ang Pangulong Marcos Jr. na mag-attend sa inauguration. Kunwari ako, maka-PBBM ako o hindi naman imbitado si si Tatay Digong tignan nyo muna yung sa inyo bago kayo magsalita ng ganyan. Oo nga naman, di ba? Okay. Ito, balita ng GMA News Online. Naano ko rin balita din, ewan ko kung saang balita yon. Yung ama ata ni Romualdez o kamag-anak ata ni Romualdez ang pupunta doon. Correct me if I'm wrong Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. So, bakit hindi naimbitahan ang Pangulong Marcos Jr.? Ang paliwanag ni US Ambassador Romualdez, sabi niya, as a matter of policy, no head of state is invited. Kaya lang, nung ni-research ko, merong naimbitahan. As early as November ata, nag-invite na, kinonfirm na ng incoming press secretary ng White House na inimbitahan si Chinese President Jinping, Xi Jinping. Xi Jinping. Naimbitahan. So, Xi Jinping! Tayo'y bumabase lamang sa video. Tayo'y nagre-react lamang. Kung ito ay totoo, ibig sabihin, Amerika at China magkasundo, magkakasundo, o susubukang magkasundo? Question mark. Ngayon, yung girian na nangyayari sa China at Pilipinas, kung magkataon, saan yayakap ang Pilipinas para ipagtanggol ang West Philippine Sea? Kasi may nakita akong babaeng nagsalita na siguro maka Duterte din parang sinasabi niya na pag si PBBM nagkamali ng galaw at magkaroon ng gera, agoy, kawawa ang Pilipinas. Ganun po parang ano bang nangyayari? Ito bang mga nangyayari sa Pilipinas? Pagtakip lang ba ito sa pwedeng mangyaring digmaan? Nagtatanong lang po mga kapatid kasi hindi ho pwedeng matuloy ang digmaan. Naalala ko lang kasi connect Nanonood din kasi ako ng mga news pero hindi ko naman pwedeng i-react lahat dito, sobrang haba. Kung magkataon
kung yayakap ang Pilipinas sa mga mahihinang bansa, paano na lang po ang Pilipinas? Sabi nga baka daw yung mga Luzon makawawa. Oo nga naman po, no? Kaya sana po hindi magkamali ang ating pangulo sa pagdesisyon kasi pag nagkataon yan, kawawa naman po yung Pilipinas natin. Lalo na daw yung mga taga Luzon. Nako, marami po tayong mga kamag-anak. Mahirap po yung ganyan. Sana walang matuloy na ganyan, no? Sana maging payapa pa rin. Kasi si Donald Trump na tapos Duterte. So sinasabi nila baka pro-China. So paano na lang ang Pilipinas? 'Di ba dati sa US parang parang yumayakap sila sa US, umaasa sa US na tutulungan sila ng US para po doon sa pangbubuli ng mga taga-China. Paano po kung yung taga-China at US nagkakasundo na? Yun lang po ang aking pagkakaunawa. Pagpasensya nyo na, baka medyo kulang-kulang talaga ang ating pag-unawa. Pero iniisip ko lang ang ating Pilipinas kung magkamali ng desisyon. Ang sino mga pwedeng magsalita, maybe PBBM or yung mga pwedeng magdesisyon doon sa West Philippine Sea kung papalagan na ba o kung anong pwedeng gawin. Basta wag lang po magkaroon ng gira-gira dahil agoy. Kawawa po tayong mga Pilipino. Ni-research ko, depende daw kasi yan sa presidente. Mula daw ng 1874, talagang hindi nag-i-invite. Kasi problema sa security. But itong si President Trump, meron siyang inimbitahan. Ang isa na dyan, si Chinese President Xi Jinping. So ito na nga, Chinese President. Susmiyo Marimar Apo. Ito na. Which to me, it's a very good sign. Meron pa siyang ibang inimbitahan. It's a very good sign. Sa bansa natin, siguro baka pwedeng magkaisa kung pag-uusapan kung anong pwedeng gawin doon sa West Philippine Sea. Si Prime Minister of Hungary, Viktor Orban, dahil saan yun? Matalik daw niya itong kaibigan. According to Forbes News. Okay, so, ulitin ko inauguration na ng US President-elect Donald Trump, January 20. US Ambassador Romualdez lang mag-attend. Kasi yun daw as a matter of policy. Ang mga ambassadors lang na nasa Washington DC mag-attend. Pero nag-invite ng presidente sa ibang lugar. Sana si PBBM na lang po ang in-invite, no? Tanong lang, no? Bakit? Sabi, ganun daw, pero ba't yung ibang presidente pwede naman inimbitahan? Ang gulo Sige. And nabasa ko, totoo nga, kailang unprecedented ito. Kakaiba talaga itong style ni Donald Trump dahil hindi naman personal, nag-extend ng invitation ang Trump administration kay President Xi of China. So, ay sus mio, Diyos ko po, no. Ay mga kapatid, no, naalala ko lang, hinto na natin ng saglit tapos tuloy-tuloy na natin, doon po sa nagbigay ng mga, anong tawag dito, yung sticker, dyan po sa mga comment section kasi may sticker po dyan. Maraming salamat po sa nagbigay. Hindi ko pa ina-expect na may magkiklik ng super thanks po. Pagka ganyan po, mas lalo po tayong gaganaan sa pagre-reaction o pagbibigay opinion sa mga balita. Maraming salamat po sa ganyan. Itutuloy-tuloy ko na po sa mga gusto pang mag-click dyan. Kung may mga extra naman kayo, kakapalan ko ng mukha ko, click nyo na lang po yan mga kapatid. Okay, maraming salamat. Pangkapi na rin yun. Alright, tuloy-tuloy tayo. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, sa ating presidente, siguro, hindi sila masyadong close. I don't know. O kaya, maliit lang tayo na bansa. Kasi China, yun ang second next to US in terms of economy, in terms of military, Yan ang kalaban niya sa... Hindi, ang nakikita ko talaga dito yung gusto ni President Donald Trump ang makipagkaibigan. Yung first term niya, yung nabasa ka, kahit stricto siya sa China when it comes to trade, pinupuri niya, personal niyang pinupuri si President Xi. And he considers
the Chinese president as his friend. Ganon din ang ating Pangulong Duterte noon, malapit din silang magkaibigan. So, iba yung treatment niya pagdating sa trade kasi Make America Great Again, talagang pinapatawan niya ng mataas na buwis yung mga Chinese, anong tawag nun? Basta, tariff, mataas. So yun, nagkakaroon ng trade war. Kaya lang, pagdating na dito sa relationship, ito, nabasa ko, ito lang November, last year, nung nakipag-meeting si President Xi kay US President Joe Biden, nag-commit ang Chinese President to cooperate with Trump administration dahil kailangan daw na maging stable ang relationship ng US at China. Nabasa ko, ngayon ko lang nabasa, which is a very good sign. Kasi hindi pwedeng mag-away itong dalawang superpower. Alam nila, matutunaw silang dalawa pag nag-away sila. So, pwede mag-away in terms of trade, negosyo. Kaya lang in terms of military, yan. So, maganda kung ganun. Remember, nung first term ni President Trump, malapit niyang kaibigan si Russian President Putin. Ito nga, may nabasa akong article na nung umalis na si Trump sa White House, nung natalo na siya, continuous pa rin yung communication, pakikipag-usap, private tawag ni Donald Trump kay Putin. Ganun. And then, kita mo, nung nanalo na siya, nakipag-meeting na siya sa mga world leaders. Ang mga na-meeting niya nakipag-usap na siya is Canadian Prime Minister, yung French President, and then Ukrainian President. Yun yung tatlong head of state na kinausap niya na. So, to me, maganda ang foreign relations policy ni Donald Trump na sana dahil, maalala ko pa, yung North Korean President Kim Jong-un. Ano ba yan? Kim Jong-un? I think si President Trump lang ang US President na nakipag-meet dito sa North Korean leader. So, these are all unprecedented moves ni President Donald Trump na nagbibigay ng pag-asa. World peace. Gusto niya talaga ng world peace. Kaya, ang expectation ng karamihan, pag upo na ni US President Trump, unti-unti hihinay na. Kung hindi man kagad-agad na matapos yung giyera sa Ukraine and Russia, unti-unti mag-die down. Kasi nga, wala na yung suporta ng Biden administration sa Ukraine in terms of armaments, finances, wala. Bababa. Kasi ayaw ni President Trump ng giyera. So, how about dito sa Pilipinas? Yung sigalot sa West Philippine Sea o South China Sea. Sa nakikita ko, maglaylo din. Yung relasyon ng US at Pilipinas, I believe nandyan pa rin, hindi mawawala yan. But in terms of yung financing, military support, I don't know, baka minus kasi ayaw nga ni President-elect Donald Trump na yung gagastusan mo ang iba. Ano nga yan, sabi niya, dapat ang Taiwan magbayad sa kanila, magrenta sa tulong, something like that. So, siya, kakaibang style nitong si Donald Trump, yung NATO. Noong una niyang presidency, nag-pull out siya sa NATO. Kasi kami lang gumagastos niyan, ayaw na namin. Pull out siya sa NATO. So, what do we expect pag upo niya? Ito lang na, sino ba yung nagbanggit na? Tataas, lalakas panglalo ang US dollar pag upo niya. At kung lalakas ang dollar, natural yung peso natin hihina. Ayun, maapektuhan tayo in terms of inflation. Kaya dapat yun ang paghandaan ng gobyerno natin sana. Yung forecast ng maraming financial expert, global financial expert na magkakaroon ng inflation year next year pag upo ni Donald Trump. I don't know kung ngayon nga, mataas ng inflation, mataas ng presyo ng bilihin. Pag upo pa niya at ang peso magiging 60
So 61 na. Nako, lalo tayong maghirap. I don't know kung anong gagawin na naman ng ating administrasyon para maibsan ang hirap ng taong bayan sa napakataas na bilihin. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Mr. Ed Alunan. Posted 4 hours ago. Article ito ni Mr. Jose Alejandrino. Si Mr. Alejandrino is matagal na ito sa politika. Marcos loyalist ito. I think na naging ambassador ba o presidential advisor panahon ni FDR. And even itong panahon ni PRRT, naging advisor din siya. So, ano na ito? Sa politika. Very experienced na ito sa politika. Tungkol ito sa relasyon natin sa United States. Kanya sinasabi. Okay. Why do American leaders take us for granted? Simply because they have no respect for our leaders. Grabe. Ito ngayon, inauguration ni President Trump, hindi imbitado ang Pangulong Marcos Jr. Samantala, ang Chinese President, imbitado. I think Argentina, Hungary, mayroong piling-pili na mga world leaders in-invite. Eh, ang Pilipinas, hindi. Ibig sabihin, mahina ang Pilipinas. We are nothing with the Americans. So ito, ulitin ko. Why do American leaders take us for granted? Simply because they have no respect for our leaders. Okay? I remember, sabi niya, when the CIA chief told me before the EDSA February 1986 revolt broke out. Ito si Mr. Jose Alejandrino, kasama ni Secretary Juan Ponce Enrile noon sa EDSA. Magkaibigan ito. He said, ito, CIA officer na binanggit niya kay Mr. Jose Alejandrino, Filipinos are not difficult to handle. Their politicians, their journalists are for sale. It's only a question of price. Grabe. Ako, medyo na-shock ako. Pinag-isipan ko ito. Although, ito, hindi verified. It's only the word of Mr. Alejandrino. Hindi natin masigurado kung totoo ba ito na ang mga political leaders natin, journalists natin are for sale. So, I don't know sa inyo kung naniniwala kayo. Hindi, ako pinag-iisipan ko. For sale. It's only a matter of price. When the U.S. State Department told the DFA to withdraw our ships from Scarborough, Shoal, the DFA quickly obeyed. So, we lost Scarborough. Tama naman. Nangyari ito eh. Kasi sa Scarborough, nandun ang barko natin. Tapos pumunta rin yung barko ng China. Navy ships ito ha. Nagkakagirya na, nagkakainitan na. Pwede na magkaputukan. Isang salita lang ng